Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang stranded na dolphin sa Cebu ang lakas loob na tinulungan ng isang grupo. Pero tama kaya ang naging paraan ng kanilang pag-rescue? Sa baywalk ng Daan Bantayan, Cebu, na stranded ang sugat ang dolphin na ito. Na-trap siya sa net na parang may sharp na object din. Ang grupo ni na alias Jess at John na nakakita sa dolphin, agad daw tumawag ng tulong sa munisipyo. Nag-call po kami ng help pero wala pong dumating. Since wala naman pong dumating na DNR, ako na lang po yung nagmalakas loob na tulungan yung dolphin na mapunta sa malalim na dagat. Si Jess bumaba sa seawall para lapitan ng dolphin. Hinawakan niya ang buntot nito, tsaka hinila ito mapunta sa malalim na parte ng dagat. At nang nakabalik na raw ito sa dagat. Umuwi na po kami. Pero nabalitaan na lang daw nila kinabukasan na ang tinulungan din ng dolphin, pinawian din ng buhay. May nag-post at may nagsabi na patay na po daw yung dolphin. Ang na-stranded na dolphin sa Daan Bantayan is raw juvenile striped dolphin. Bata pa yun, hindi pa yun katandaan. At posibleng na-stranded daw ito sa tinatawag na ghost fishing. Yung mga sirang lambat na tinatapon lang sa dagat, possible nagkaroon ng entanglement yung dolphin natin. Maganda man daw ang intensyon ng grupo na tumulong sa na-stranded na dolphin? Paalala ng eksperto, may tamang paraan daw ng pagresponde sa mga ito. Sa protocol kasi ng Philippine Marine Mammal Stranding Network, mas maganda na wag silang ibalik and then mag-antay na lang ng trained professional na may kaalaman tungkol sa pag-revive nitong mga dolphin na stranded natin. Kasi baka may mga sakit or may mga injury at nangangailangan lang sila ng medical attention or medical care. May mga namang dagat naman daw na nauhuli ng ilang mangingisda sa hindi sinasadyang paraan. Paano ito maiwasan? Kuya Kim! Ano na? Ang bycatch ay ang hindi sinasadyang pagkahuli ng mga isda at lamang dagat na hindi target ng pangingisda. Halimbawa, kung ang isang mangingisda ay nanghuli ng tuna pero sa kanilang lambat ay may nahuling dolphin. Bycatch ang tawag dito. Kadalasan nangyayari ito dahil sa paggamit ng malalaking lambat, longline fishing at purse seine nets. Problema ito lalo't maaari itong maging banta sa maraming mga marine species at nasisira nito ang balanse ng ecosystem sa dagat. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Dahil sa hindi humuhupang baka, hindi na matirhan ang ilang bahay at hindi na magamit ang ilang silid-aralan sa Bulacan. Nakatutok live si Maris Umat. Maris. Emil, hindi umalan sa buong maghapon dito sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Pero kung makikita nyo, lubog pa rin sila sa baha na halos hindi na nga raw humupa-hupa. Bagay na mas ikinagagalit at ikinakapanlumo ng mga residente rito, lalo na nang makita nila kung gaano karaming pera pala ang dapat na nakalaan sa mga dekalidad na flood control project sa kanilang lugar. Walang bagyo, walang ulan. Pero rito sa May Sulaw Elementary School, suspendido na naman ang face-to-face classes. Lubog pa rin ito sa baha na hindi pa humuhupa mula noong Hunyo, bunsod ng mga nagdaang pag-uulan at high tide. Ang sinisisi nila ang mga problemado raw na flood control project. Na napakalaki po ng budget na nilaan para po sa flood control natin. Pero parang saan nila dinala? Sa bulsa lang ba nila dinala ang budget ng gobyerno? May budget pala kami na dapat nakalaan sa amin. 7 classroom ang di na nagagamit. Ang 4 na natitira, pinaghahatian ng halos 400 estudyante mula kinder hanggang grade 6. Kaya tig 3 oras na lang ang klase. Nagbabangka po kami araw-araw. Yung mga bata po dito, hirap na hirap sa pagpasok. Pati po yung kalidad ng edukasyon, hindi na po naibibigay na dapat maibigay sa mga bata. Sobrang galit po kami. Habang sila po yung sarap po ng buhay nila. Pero po yung buhay namin dito. Napakahirap po talaga. Sila puro para pasarap, kami namamangka para mabuhay. Lilikas kami ng bahay, nakabangka, naka-jumper boots. Sila naka-Mercedes-Benz, naka-Rolls Royce. Bahagi ang Kalumpit ng Bulacan 1st Engineering District na minsang pinamunuan ni dating District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Tinraidor ka nung mga taong pinagkatiwalaan mo na alam mo mag-aahon sa inyo sa ganitong sitwasyon.
Yun lang. Nalulungkot. Bakit po kayo nalulungkot? Sa mga nangyaring ang ganito, biro mong kamukha namin ilang panahon na lang itatagal natin sa mundo. Naranasan pa namin itong pasensya na. Habang may buhaya. Ito pong riprap na kinatatayuan ko ay isa lamang sa mga flood control project na ginawa rito sa May Sulaw. Matibay, maayos kung tutuusin. Pero ang reklamo ng mga taga rito, masyadong mababa. Kaya oras na umulan at mag-high tide, baliwala. Dahil aapaw din ng tubig sa mga kabahayan. Dapat sana raw ay kasing taas nung sa kabila. Ang problema naman doon, putol o hindi dire-diretso. Kaya lumulubog din sila oras na bumaha. Sa sitio Nabong, ang mga bahay di na natitirhan dahil lubog na sa baha na di na raw humupa-hupa. Bagamat sanay na raw na laging nakalubog, kinakabahan pa rin daw sila lalo't catch basin ang kanilang lugar. At pag ganitong may bagyo, kahit konting ulan, tataas na naman daw ang tubig. Sa Bando, nagsilikas kahapon ang mga residente ng barangay Salambao. Ito po yung nakatampok sa Manila Bay na dito ay delikadong-delikado ang mga residente. Kaya po ngayon ay may total na po kami na 68 families and 241 individuals. May kanya-kanyang modular tent ang mga pamilya. Nakabang ang MDRRMC sa iba pang barangay sakaling kailangan ding palikasin ng mga residente. Nakakatakot po, gawa po kasi na malakas po yung hangin. Ang bahay po namin, gawa sa mga light materials lang. Madali pong masira, madali pong mawasak po ng hangin. Kaya po lumikas po kami. Lagi naman daw nakahanda yung mga residente rito sa may tabing ilog para lumikas oras na umulan na ulit o mas lalo pang tumaas yung tubig sa may ilog. Emil? Ingat at maraming salamat, Mariz Umali. 7 naman ang sinagip sa pagtaob ng sinasakyan nilang bangka sa Eastern Samar. Ang kabi-kabilang epekto ng bagyong Opong at masamang panahon sa iba pang probinsya, tinutukan ni Rafi Tima. Tila sinayaw ng malakas na hangin kasabay ng ulan ng mga sanga sa Boracay sa Malay Aklan, habang hinampas naman ng malalaking alon ng sikat nitong baybayin. Nakataas ang signal number 3 sa bayan ng Malay at kagabi pa suspendido ang biyahe ng mga bangka papunta at paalis ng Boracay. Kaya maraming stranded sa pier. Inilikas naman sa Karatig Barangay ang 8 pasyente ng Malay Hospital dahil sa baha. Sa Antique, kung saan signal number 3 rin, mahigit 70 pamilya ang inilikas sa bayan ng Kaluya. Sa Balasan, Iloilo, may mga inilikas na sa tulong ng lubid ng Bureau of Fire Protection. Hanggang dibdib naman ang baha sa Barangay Kanoan sa bayan ng Cares. Dire lang kami, kung magbaha, dire lang kami sa tiya ko kuwan sa babaw. May babaw manda. Mga bayo namon, pamakal kami sang amon lang ang kilanglanon. Nawasak naman ang mga bubong at kisame ng ilang taga-Pilar, Capiz. Sus, pag nabot din namon sa pertahan, lumagapok gidason niya. Si Papa ay naka-atras, abot gidya sang kahoy sa ulo. Habang sa Camarines Norte, kung saan itinaas ang signal number 2, malakas na ang hangin madaling araw pa lang. Pahirapan din ang biyahe sa Ormoc, Leyte dahil sa lakas ng ragasan ng baha na pumasok pa sa ilang bahay. Ilang residente at alagang hayop ang inilikas. Grabe. Mistulang ilog din ang ilang kalsada sa bayan ng Maasin. Bumigay na rin ng pader na isang paralan dahil sa ragasan ng tubig. Habang sa Giwan, Eastern Samar, sinagip ang 7 sakay ng tumaob na bangkang galing sa Homonhon Island. Ligtas na ang mga pasahero at operator na agad dinala sa ospital. Sa Cebu City, suspendido mula kaninang umaga ang biyahe ng mga barko papuntang Eastern Visayas. Stranded sa pantalan ang mga biyahero. Ramdam din ang masamang panahon sa Lazi, Siquijor. Pahirapan naman ang pagsakay ng mga pasahero dahil sa masamang panahong naranasan sa Tagbilaran, Bohol. Sa bayan ng Naval sa Biliran, rumaragas ang baha sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Kumambalang naman sa kalsada ang natumbang puno sa Aurora, Zamboanga del Sur kahapon. Gayon din sa bayan ng Suminot kung saan nakaranas din ng malakas na ulan at hangin. Isang tricycle ang nahagip ng natumbang puno
Pero ligtas naman ang driver. Masama rin ang panahon sa Midsayap, Cotabato. Inalerto ng MDRRMO ang mga nakatira sa paligid ng bundok at ilog dahil sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kabi-kabilang landslide ang naranasan sa Benguet dahil sa nagdaang Super Typhoon Nando. Naapektuhan din ang mga tanim na gulay ng mga magsasaka doon. Kaya naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa Mangkayan at Bugyas sa Benguet. Mula pa noong Hulyo, nakakaranas na raw ng pag-uulan sa bayan ng Bugyas sa Benguet. Perwisyo tuloy ang dulot nito sa mga pananim na gulay doon. Dagdag pinsala pa raw ang umapaw na ilog sa barangay Buyakawan dahil sa bagsik ng bagyong Nando. Yung sakahan ko halos na wala na, totally damage. Sa area na sinasaka ko na 300 square meter is magkakalugi po ako ng 40 to 60,000 na kapital po. Sa Mangkayan, Benguet naman, isang pader ang bumagsak, dulot pa rin ng masamang panahon. Si Jane nangangamba na baka madamay ang kanyang bahay. Nasa likod ng bahay kasi nila ang natumbang pader. Tapos nanginginig na ako, kaya ginawa ko, pumasok ako, umiyak na lang. Hindi talaga ako makatulog. Yung alala mo na baka anong mangyari sa bahay, baka mamaya maguho lahat. Kaya nung time na nangyari na gumuho po yung lupa, ayun, hindi po kami nakatulog. Halos dito kami natutulog. Palitan ng kami ng kapatid ko, mama ko. Ang GMA Kapuso Foundation ay nagtungo na sa bayan ng Mangkayan at Bugyas para maghatid ng food packs sa 8,000 individual kabilang ng mga magsasaka sa ating Operation Bayanihan Project. At sa mga nais magbigay ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Nando, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuanan Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagiging bahagi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure. Binanggit ito ng palasyo kasunod ng puna ng ilan sa pag-iimbestiga umano ni Magalong kahit itinalaga siyang special advisor ng ICI. May mga puna rin umanong abala siya sa komisyon at baka nauubusan na ng oras sa pagiging alkalde ng Baguio City. Bagay na ayaw raw mangyari ng Pangulo. Tinitingnan din ng palasyo ang posibleng conflict of interest dahil naman sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. Sabi ng Malacanang, posibleng bigyan ng ibang tungkulin si Magalong para hindi makompromiso ang independence ng ICI at maiwasan ang anumang paglabag. Ihanda ng mga popcorn 18s dahil si SB19 member Justin De Dios ang susunod na abangan sa Encantado Chronicles Sangre bilang si Eshnad. May isa sa katuparan na ang dream ni Jan na maging aktor. Ang reaksyon niya sa scenes, panoorin sa chika ni Aubrey Carampel. Pagkat nakasalalay sa tagumpay ng ating paglalakbay ang kaligtasan ng lahat. Sa episode ng Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre ngayong gabi, ipakikita ang paglalakbay patungong Devas ng mga bagong sangre kasama ang kanilang Ashti Perena. Doon nila makikilala si Eshnad, ang karakter ni SB19 member Justin De Dios. Makikilala na siya ng mga manonood sa Lunes. Bago ang inaabangang pagtatagpo na yan, na preview na kanina ni Justin ang episode. Kinailangan daw ni Justin na mag-acting lessons at mayroon ding fight training. Nung nag-training kami, parang kinonsider ko po siya na choreography. It's one din na very favorite ko na scene, yung fighting scenes. Kasi yun nga, para siyang choreography para ding sumasayaw. Nang lumabas ang bagong teaser ng Telefantasia, kung saan ipinakita ang character ni Justin na si Eshnad, umabot agad sa 1 million ang views in just 30 minutes. For Justin, dream come true ito lalo at pinangarap din niyang maging aktor.
I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. Kararating lang ni Justin from Japan mula sa kanilang successful Simula at Wakas tour. Isa sa mga kinanta nila doon, ang Kapangyarihan, na collab song ng SB19 with Ben and Ben na tila naging tema na nagdaang anti-corruption protest nitong linggo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kinilala ng ASEAN Center for Biodiversity ang GMA Integrated News, pati ibang palabas at personalidad ng GMA Network. Para po ito sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng biodiversity at pagsugpo sa climate change. Kinilala bilang media partner ang GMA Integrated News ng isa sa mga inisyatibo ay ang serye ng special reports ng Banta ng Nagbabagong Klima na tumalakay sa dagok ng climate change sa ating bansa. Kinilala rin bilang media partner ang mga programang Born to be Wild at Kapuso Mo, Jessica Soho. Kinilala rin si GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino bilang isa sa mga advocate and communicator of biodiversity. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.